Tahanan ng mga katutubong Badjao ang probinsya ng Tawi-Tawi. Personal kong binisita ang isang isla doon, ang Bonggao. Limitado ang kanilang kaalaman sa pagtatagalog. Kaya dito tinulungan ako ng Tausug native na si Kuya Husam na alamin ang kwento sa likod ng paglalakbay ng mga Badjao. Kwento niya, bahagi na ng kultura ng mga Badjao ang magpalipat-lipat ng matitirahan. Kaya alam mo, ang Badjao, walang mahiya sa kanila yan. Kahit anong klase, susubukan nila anong paraan kaya sila makakain, kaya sila makapira. Kaya alam mo, marami na doon sa Manila. Tingnan mo, doon sa Manila, ang trabaho nila doon, maglilimos yan. Mas kilala ang Badjao sa kanilang etniko bilang Sama Dilaut o yung mga Sea Gypsies. Sa tabing dagat kasi sila naninirahan at karaniwang pangingisda ang pangkabuhayan. Pero ang isa pa nilang diskarte, ang maghanap ng lugar na may magandang oportunidad para sa kanila. Sa concept po kasi nila is kung man sila abutan, may makita silang magandang hanap buhay, doon po sila stay. Pero originally po talaga mga fishermen sila, sa dagat po yung hanap buhay lang. Paliwanag pa ng munisipalidad ng Bonggao, wala rin silang magawa kung gustong umalis ng mga katutubong Badjao sa kanilang bayan. Bagamat binibigyan sila ng oportunidad makapag-aral at makapagtrabaho, mas pinipili pa rin nilang umalis dahil sa kanilang paniniwala. Ang pumunta sa syudad sa panahon ng habagat at tuwing magpapasko. Nakakasakay po sila ng mga barko, just like any other traveler. Yung passengers po, bumibili lang po ng ticket sa barko. Hindi naman po kailangan talagang may permit na re-require sa kanila para sumakay ng barko. Pero sabi ni Kuya Husam, may ilan na walang pambili ng ticket. Kaya ang ibang Badjao, pumupuslit daw sa pagpanik sa mga barkong pa-Maynila. Gagawa rin paraan kung paano sila makapunta doon. Sasakay ng barko kahit walang pira. Kung sa itaas ng barko, tatanungin sa halimbawa, kukuha na ng ticket. Hindi na yan ng parcel. Kasi nandun na sa taas. Ang iba raw, walang dala kung di kanilang suot lang. Pero ang bitbit nila sa pagluwas sa syudad, ang pag-asang mas maraming taong magbibigay sa kanila ng tulong. Kung makakita man tayo ng mga Badjao, huwag po natin sila agad husgahan. Marahil ang dapat nating isipin, kailan kaya darating ang panahon na sapat na ang oportunidad at suporta sa kanila para hindi na umalis at makipagsapalaran sa ibang lugar. Mobile journalist Francis Orcio po, hatid ang mukha ng balita.